Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po narito po ako ang inyo pong abang lingkod po. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po yung nais na ipahayag ng ating Espiritu Santo. Ang kapahayagan po niya ngayon ay medyo may pagkaseryoso po. Ayon po sa ating Espiritu Santo, dahil nga po nasa huling panahon tayo, na yan nga po ang tinatawag na paglilinis at ang paghuhukom po. Ayon nga po sa madalas po nating marinig na sa mga huling sandali nga po ng panahon ay lalabas po ang napakarami pong uri po ng propeta. At yun nga po mga sinasabi nilang bulaang propeta. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang bulaang propeta po ay umpisa pa lang po ng mundo ay narito na po. At ang palatandaan po na nasa huli at wakas na tayo ng panahon nga po na sinasabing paglilinis at paghuhukom ay ang paglitaw po ng tunay at totoo po. Yun po ay ang ating tinatawag ng ating banal na Espiritu Santo na ang kanya pong katawan po. At yan po ay ang ating mahal na Birheng Maria, ang Mesiyas po. Mesiyas daw po. Yan daw po ang kanyang nag-iisang katawan. At dahil nga po ang buong sanlibutan po ay nakatunghay, sobrang dami daw po ang lalabas at magpapanggap na sila po ang tunay at nag-iisang katawan ng atin pong Diyos na kataas-taasan. Para hindi po tayo malinlang, inihahayag po ng ating Espiritu Santo ang isa pong pambihira pong palatandaan kung sino po ang kanyang tunay na katawan po sa lupain ito. Ayon po sa kanya, ang buong mundo daw po, buong mundo po ito, ay mayroon pong iisang kulay. Marami pong nagsulputan, nagsasabing sila ang hari, sila ang tunay, sila ang sugo. Ang mundo po ay may isa pong kulay. Halimbawa daw po nito, kung ang pinakapinuno na nagsasabing siya ang hari, ay isa pong lobo. At ang mga orihinal naman po, ang lahat po ay mga tupa. Pero dahil nga po, sinasabi po niya na siya ang hari, marami siyang naakay, marami siyang napaniwala, at marami na rin siyang naging tagasunod, ang pagiging lobo po ay naikalat po niya sa buo pong sanlibutan. So halos lahat po ay naging kauri niya. Lahat po yan, naghawa-hawa-hawa na. Ang atin pong mahal na Birheng Maria, pagamat siya po ay hindi po likas na tagalupa, pero dahil nga po kahit hindi siya likas na tagalupa, ay nakipamuhay po sa atin. Sa umpisa pa lang po ng mundo, ang atin pong mahal na Birheng Maria ay kailanman po'y hindi po nahawa sa pagiging lobo po ng lahat. Yan po ang matibay pong palatandaan po. Kung tayo po ang kulay natin, kulay maroon lahat, ang atin pong mahal na Birheng Maria, palagi po siyang naiiba sa ating lahat. Dahil ang atin pong mahal na Birheng Maria, ang katawan po ng ating Espiritu Santo po, na tanging siya lang po ang may kakayanan po na ang lahat po ng mga lobo na hinawahan po na nag-aangking siya ang hari, siya ang prinsipe, siya ang lahat-lahat, siya lang po ang may kakayanan na maglinis at ibalik po ang pagiging tupa po ng mga ito. Ang Mesiyas po, ang mahal na Birheng Maria po ay narito at tanging siya lang po ang may kakayanang maglinis po dahil likas po ang kabusilakan ng kanyang puso. Paano po tayo lilinisin ng isang pinuno o nagpapanggap na siya ang hari, siya ang tunay, kung siya po mismo
yung kanyo pong kabuuan po ay hindi po niya kayang iayos o linisin. So parang hahawahan lang kayo. Hindi niya kayang linisin dahil mismo siya ay ganoon din. So sino po ang maglilinis? Ang nag-iisa pong Mesiyas po. Nananawagan po ang ating Espiritu Santo, maging matalas po tayo palagi. Dahil ang mahal na Birhen po ay hinahanap nasaan na ang aking mga nawawalang tupa. Hindi para husgahan kayo, hindi para laitin kayo, hindi para maliitin kayo. Ang mahal na Birhen, ang Mesiyas ay narito upang linisin po at ibalik po kayo sa natural na kayo. Tanging siya lang po ang may kakayanan. Hindi lamang po para sa kanyang mga tupa, kahit po ang mga lobo na handa pong tumanggap sa kanya at aminin kung ano po ang tunay na kalagayan nila, ang atin pong mahal na Birheng Maria na tinatawag po ng ating Espiritu Santo na Mesiyas po, ang maglilinis po upang po manumbalik po sa dati po ninyong bilang kayo po isang maamong tupa po. Kung kayo po ang sinasabi nila na sila ang hari, sila ang pinuno, sila ang sinugo, dapat ang inihahasik ninyo ay ang kabutihan, hindi pagkakabahabahagi, pagkakaisa, pagmamahal, at wala po kayong pipiliin. Maging yan man ay kapanig ninyo o kung yan man ay hindi po pumapanig po sa inyo. Kung kayo po ang hari, kung kayo po ang tunay, palaging ang hatid po ninyo ay pag-ibig, kapayapaan po, at wala po kayong pipiliin sa lahat po ng bukas na gustong lumapit sa inyo. Ang sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo na sa mga darating na panahon, ang banal na lupa na sinasabi na ng lahat ng mga tao sa sanlibutan, ito yung lugar, ito yung ang tinatawag nilang lupang pangako. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kung nasaan po ang kanyang katawan, kung saan tumubo ang banal na pamilya, kasama ng Diyos Ama ng dalawang prinsipe po at ng Mesiyas po. Doon po yung tinatawag po niyang banal na lupa, ang lupang pangako po. Gaya po ng dati, palagi pong sinasabi ng ating Espiritu Santo na yan po ay ang bansa pong Pilipinas po. Ayon po sa kanya na sobrang dami po ang magsisilabas po sa mga darating na panahon. Kaya lahat po tayo ay maging matalas, maging mapagmatsyag dahil lahat po yan, kung hindi po tayo magiging maingat, ay maaakay po nila tayo dun sa sinasabing maluwag na daan, magandang daan, pero ang sa dulo po ay talaga pong kapahamakan. Ang atin pong mahal na Birheng Maria ay madaling kilalanin. Nag-iisa po siya at ang kanya pong kinam, kung tayo po ay kampo ng kadiliman, hindi po natin siya kayang tagalan. Pero kung kayo po ay likas niyang tupa, kahit ano pong gawin ng kampon po ng kaaway, ang atin pong mahal na Birheng Maria, ang katawan po ng Espiritu Santo, ang nag-iisa pong Mesiyas po, ay inyo pong makikilala. Hanggang sa muli po. Maraming pong salamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Paalam! Bye! Maging maingat po tayo palagi dahil nga po nasa huling panahon na tayo. So, kailangan pong magaling po tayong kumilatis. Yun lang po. Maraming pong salamat. Bye-bye!